Systolic blood pressure. Yo, what's up guys? Good afternoon. Nandito ako ngayon sa Kabatling Hospital magpapacheck up kasi kaninang umaga nahilo ako. Tapos parang nasusuka. Tapos ngayong hapon medyo kaya ko. Nagmotor ako. Tapos bibili sana ako ng gamot sa anemic. Pero bago ako bibili, nagpa-check muna ako ng BP sa pharmacy. Then nakita namin na 164/100. Kaya pinapunta ako sa hospital para magpa-check up, para maresetahan ako ng gamot. Kaya ngayon, nandito na ako ngayon sa Kabatling Hospital. Pwede rin para ma-high blood yung hindi ko makain ng karne guys. Sige guys, may ulit kasi medyo nahihilo pa ako guys. Thank you. So yun guys, na-check na yung BP natin dito sa hospital. At lumabas sa result ay 120/80. Normal din daw. Pero bakit doon sa pharmacy ay 164/90? Mataas. Kaya papakita ko na lang daw kay doktor yung result ng BP ko doon sa pharmacy. Dumating ako dito sa hospital, cut off na kasi alas 4 na, pero pinapabalik na ako ng lalaki bukas ng 8 AM. Pero sabi ko sa isip ko hindi na ako makakabalik kasi mag-duty na ako. Kaya nakiusap na lang ako kay Ate Aileen Espiritu. Thank you Ate Aileen Espiritu dahil nakiusap kasama mo na pagbigyan na muna ako kasi hindi na ako makabalik bukas. Shout out sa iyo Ate Aileen. Thank you. Ayan, kaya iniintay natin na tawagan tayo ni Doktora para malaman natin yung tunay na resulta, tunay na dahilan kung bakit ako nahilo at kung bakit ako nasusuka kaninang umaga. Hindi naman ako napuyat guys. 10 PM ako natulog. Pagising ko, maliligo na sana ako para mag-duty, pero naramdaman ko na parang umiikot ang mundo ko. Ay, charot. Naramdaman ko na parang umiikot yung bubong namin, umiikot yung paligid ko. Tapos nagduduwal-duwal, parang juntis. Kaya hindi ako pumasok kasi nasusuka ako kanina. Nagpahinga ako. Then nung kaya ko nang magmotor, pumunta ako dito sa hospital. At ito na nga. Wait ko pa yung matawag yung pangalan ko at para malaman ko yung resulta, babalikan ko kayo guys. Thank you. May-entry ko yung medical certificate ko guys kasi kumuha na ako ng medical para ipapasa ko sa manager ko at sa agency ko kahit na isang araw lang akong absent. Para maniwala sila na may dinamdam akong sakit kaya na ako naka-absent. Kahit one day lang kasi karamihan naman kapag absent ng 3 days yun kailangan ng medical, pero ako absent na ako ng isang araw, pero magpapasa pa rin ako para maniwala pa rin sila, para kung sakaling maka-absent ulit okay lang. Mahirapan kasi makahanap sila ng reliever guys, kaya lalo na kapag biglaan absent, mahirapan sila maghanap ng reliever. Kaya shout out sa security agency ko na New Jamaica Security Agency. Pinayagan akong mag-absent kasi hindi ko talaga kayang kumagat kanina. Nasusuka ako lang. Umiiko yung bubong. Thank you for watching. God bless. Guys, ingatan nyo yung katawan nyo. Lalo na kung nagkakaedad na kayo. Line of 30s. Ingatan nyo yung katawan nyo guys. Mahirap magkasakit. Tumatanda na tayo. Sign of aging. Hindi na mapigilan ang pagtanda. Sign of aging. Lahi namin guys, high blood. Kaya natakot din ako kanina. Sabi naman ni Doc ay mataas talaga pag digital ang pinagkukuha ng BP. Mataas talaga. Kaya
Kaya inulit nilang 2 beses. Normal naman guys, 120 over 80. Normal naman. 2 beses nilang inulit. Kasi pinakita ko yung result sa digital. Mataas. Kaya 2 beses inulit. Tsaka, bago daw ako resetahan ng pang high blood, gamot pang high blood, i-make sure muna namin na high blood talaga ako. Kailangan i-monitor ko yung BP ko araw-araw. Kailangan i-monitor ko yung BP ko araw-araw guys sa center. Tapos ang nireseta lang sa akin ito yung para sa hilo 3 times a day, pero iinumin ko lang yun kung nahihilo ako. At kung kahit na umiinom ako yun, nahihilo pa rin ako. Kailangan ko lang ipacheck yung blood ko, laboratory, May kailangan na. kung tuloy-tuloy yung hilo ko kahit na umiinom ako ng para sa hilo. At May kailangan na. kahit na mababa, Wala pa na. babalik daw ako dito Ito na mo si mama. kung tuloy-tuloy yung hilo ko guys, Iwanan rin. Mama. para i-check yung dugo. Thank you guys, bye bye.